Nakapagpahinga rin. Unang araw pa lang natin sa trabaho, ang dami agad nating ginawa. Mahigit 20 piraso ng mga damit ang nasa plastic container ang kailangang plantsahin. Mabuti naman natatapos ko na. Mukhang hindi ginagawa ni Frankie ang pamamalansya. Hinintay niya pa talaga na magkaroon siya ng kasama para ipagawa yun. Ako rin ate. Tambak ng mga hinugasan kong pinggan sa lababo kanina. Tapos ang dami ko ring inigib na tubig. Mabuti na lang at marunong ako mag-igib sa balon. Kaya hindi naman ako nahirapan. Alam mo, swerte natin dahil nakahanap kaagad tayo ng trabaho at matitirhan. Siguradong hindi tayo mahahanap dito ni Tio Lucas. May pinagkakakitaan na tayo. Nakahanap pa tayo ng matataguan, di ba? Oo nga ate. Mabuti na lang talaga at natanggap tayo rito. Mukhang okay naman ang mga amo natin. Isa lang ang hindi ko gusto. Si Frankie. Mataray kasi at masungit. Feeling mayordom ang baklang yun. Hayaan mo na. Matuto na lang tayo makasama para wala tayong maging problema dito. Pero alam mo, nagtataka pa rin ako sa sinabi ni Kuya Danny tungkol sa kwartong bawal pasukin. Ano kayong nasa loob yun? Hindi ba't sinabi niya na halamang gamot daw ang ginagawa ni Ate Eloida ang naroon? Oo nga, pero parang may iba pang nandun eh. Pakaramdam ko may itinatago silang kakaiba sa kwartong yun. Alam mo naman ang kutob ko, kahit kailan hindi ito nagkakamali. Pero tulad yung sabi ni Kuya Danny, huwag nating papasukin o pakikialaman ang kwartong yun. Ayokong yun ang maging dahilan para mapaalis tayo rito. Huwag kang mag-alala ate. Wala naman akong balak na pumasok o tingnan man lang ang kwartong yun. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. At saka isa pa, napansin mo ba si Ate Eloida? Ang ganda niya, di ba? Ang kinis ng mukha niya, ang puti niya, at parang walang kahit anong peklat o peka sa balat niya. Ilang taon na kaya siya, no? Mukhang mas bata pa siya ng ilang taon kay Kuya Danny. Napansin mo rin pala yun ate? Akala ko ako lang nakapansin na parang manika ang mukha niya. Parang wala siyang kapintasan sa sobrang ganda. Ano kayang sikreto niya? Hindi kaya isa sa mga halamang gamot na ginagawa niya ang dahilan kung bakit napapanatili niya ang ganda ng kutis niya? Kung meron man, magkano kaya niya ibinibenta? Gusto kong bumili. Hindi mo na kailangan yun ate, maganda ka na eh. Sus, maganda ako. Feeling ko nga ang pangat ko na eh. Haggard ang itsura ko. Ay nako, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang ate sa buong mundo. Sus, ang bola ka pa. Tara na nga, umidlip nga muna tayo habang wala pang gagawin.